Ngayong araw nga ay aalis muna ako at uuwi muna ako ng Pilipinas. May miss ko na naman yung mga lambing at kulit ni Yuna Chang. Si Kuya AG na lagi kong kakwentuhan. At syempre lalong-lalo na ang asawa ko na si Aya. Diya, gising ka na? May alis na ako. Magpasaway ha. Ingat po sa biyahe sa Pinas. Ikaw din, ingat. Bukas pupunta ka ng di ba? Oh. Ng Hanabi. Sabi ni Mama. Magpaalam ka sa mama ha, bago umalis ha. Ayan, biyahe na po muna ako papuntang bus station kasi magbabas lang ako papuntang airport, pero ihatid ako ni Aya ngayon papuntang bus station, pero ako na magdadrive kasi uwi niya itong sasakyan kasi didiretso siya ng trabaho. Nag half day muna siya para makatid ako sa bus station. Si Yuna Chang nakapasok na sa school, si Kuya AG po sa bahay lang ngayon at wala daw silang bukatsu ngayon walang basketball training. Time check, ayan 9:49. Ang sakay ko ng bus ay 11:10 AM. Papasok akong kaisya o sasama ako sa'yo. Halika na, sumama ka na sa akin. Okay na siguro sila dun, no? Mga bata. Kaya na nila yun. Wala mo naman ilang taon. Hindi muna tayo magkikita ng mga 6 days. 6 years. Ingat ha. Spray. Ayan, dito na po ako sa Terminal 3, Narita. Sobrang layo pala ng nilalakad kapag dito ka bumaba ng bus sa Terminal 3. Ang layo nung kuhaan ng mga cart. Kaya sobrang pagod na ako doon sa mga bitbit ko. Ayan, time check po, 1:50 PM. Sobrang aga ko dito sa airport kasi 8:30 pa ng gabi yung aking flight. Wala akong magawa kasi huling biyahe na ng bus yung nasakyan ko kanina at wala nang kasunod pa. Kaya naman kahit maaga ako dito sa airport, kinailangan ko nang pumunta dito. So ang gagawin ko, since wala pa naman akong almusal at wala pa naman akong tanghalian, kakain na muna ako ng tanghalian dito. Ayan, so mag-uudong na lang muna ako. Pero sigurado nito, after kong kumain, sobrang haba pa ng oras ng pag-aantay ko. Pero okay lang, at least siguradong hindi ako malilate sa biyahe ko.
Ayan, time check po 5:30 ng hapon. So 3 oras kalahati din ako nag-antay. Ngayon sa wakas pwede na akong mag-check-in ng baggage. May 2 oras para sa check-in baggage, tapos 8:30 yung oras ng lipad ng eroplano. Time check 6:30 po ng gabi. 6:30 na po. Nakatapos ko lang ng immigration. And salamat nga pala kanina kay Kuya Mark. Ba pangalan nun? Sorry, nakalimutan ko eh. Nakasabay ko sa check-in baggage. Ayan, salamat Kuya. Taga Yokohama daw. Tapos, kanina may nakakilala rin sa akin sa immigration. Nag-a-assist siya ng line. Pilipino rin. Si Renson. Ayan, shoutout si Renson. Salamat kanina. Papunta na ako sa gate kung saan mag-iintay ng eroplano. Dito na lang ako mag-aantay. Dito na lang ako mag-aantay. May mga restaurant dito sa likuran ko. 6:40 PM na po. Ayan. 6:40. 8:30 pa yung flight natin. Kaya mag-aantay pa ako ng magdadalawang oras dito. So, gagawin ko, mag-edit na lang ako para di sayang yung oras. Hindi ko pa pala nakakwento sa inyo kung bakit tayo uuwi ng Pilipinas. Ayan. So, ito biglaan lang din naman po. Kasi nga nakwento ko sa inyo, di ba, na okay na yung Airbnb na pinapagawa namin. So, yun yung isa sa mga asikasuhin ko sa Pilipinas. Para maging okay na rin yung pagre-rent nyo dun sa staycation natin, yung sa Dahlia Stay. Ayan. Tapos bukod doon, meron pa akong ibang asikasuhin. Bukod dito po sa Airbnb, meron pa po kami binabalak na business na gustong umpisahan. Hindi ko muna masashare sa inyo kasi hindi pa naman siya nauumpisa. Para hindi na rin maudlot yung binabalak natin, wag muna natin i-share. Total, wala pa naman eh. Pero yun, pag-pray natin na magtuloy-tuloy ito. Pray lang natin na sana magtuloy-tuloy yung pinaplano namin. Siyempre, babalitaan ko naman kayo. Ang maganda lang talaga is nagbunga na talaga yung mga pinagpapaguran namin ni Aya. Masaya kami doon sa mga nagiging resulta ng mga ginagawa namin. Ayan, so nandito na pala ako sa Pilipinas and kahit na medyo napapadalas yung pag-uwi natin dahil sa mga inaasikaso ko dito sa Pilipinas, ayan, talagang nakakamiss pa rin at sobra saya pa rin ng pakiramdam kapag nakakatapak ng Pilipinas. Iba talaga ang pakiramdam kapag nasa sarili mong bansa talaga. Kaya naman talagang hindi ko pa rin talaga ipagpapalit ng Pilipinas, pero syempre masaya naman ako ngayon na nasa Japan ako, syempre dahil nandun kami ng pamilya ko. Pero hindi pa rin kami magsasawa na bumalik sa Pilipinas para sa bakasyon. Ayan, nakasalubong na naman si Kuya Mark ulit. Ingat Kuya. Boss JB. Salamat Kuya, ingat.
Magandang araw po ulit sa inyo. So kahapon kasi medyo late na ako nakauwi dito sa Airbnb na ipapakita ko sana sa inyo. So ngayon naman, bibigyan ko na kayo ng room tour para makita nyo na yung ating Airbnb, ang Dahlia Stay. Ang i-expect nyo rito, naka-smart lock na siya. So bibigyan lang kayo ng code nito para makapasok. Ayan, no? Okay. So yan na nga. Pagpasok nga natin to dahil nga Japan D or Japanese inspired yung napili nating room design. So makapansin nyo, very aesthetic lang talaga siya. Ayan, mula sa pintuan makikita nyo agad yung kitchen area niya. So sa pintuan, ito meron tayo ditong cabinet kung saan pwede nyo ilagay yung mga shoes. And dito rin nakalagay yung mga sleepers na gagamitin nyo sa loob. Sabihin ko sa inyo kung bakit kailangan nyo ng sleeper sa loob. And ayan nga, bago nga sa pagpasok natin, makikita nyo na yung kitchen. Meron ng mga utensils dito, plates, ayan. And mga glasswares. Tapos makikita nyo na rin, meron tayo dito microwave oven na pwede nyo magamit. Ayan. Tapos, so may sink and ayan, meron tayong stove dito. So pwedeng kayong magluto dito. Ayan. So dahil nga Japanese inspired po ito, pakita ko sa inyo na ayan, meron tayo ditong genkan. Ito yung tinatawag na genkan sa Japan po kasi. So, main entrance siya. So, kinakailangan po nating hubarin yung ating sapatos. Elevated step na po siya. So, meron tayong slippers dito na pwede natin gamitin sa loob. Ayan. So, syempre, dahil nga elevated step na siya, hindi na natin kailangan ipasok yung sapatos natin dito. So, naka-slippers lang tayo dyan. So, bago tayo tumuloy dun sa ating living area and bedroom area, pakita ko muna sa inyo yung toilet natin. Ito naman yung toilet natin. So, sliding door na rin po siya. Pagpasok natin dito, meron tayong extra slipper dyan sa baba na pwede natin magamit sa loob. Ayan. So, syempre may sink tayo dito, may mirror na rin. Tapos, ayan, yung ating toilet po. Meron din siyempre toilet, nakabiday na rin tayo dyan. And yung shower area natin, ito po yung itsura. Ayan. So sa mga hindi sanay na maligo ng malamig na tubig, ayan, meron naman po tayong heater dyan. Ayan, punta naman tayo sa ating living area. So bago nga pala tayo pumunta sa living area, pakita ko lang sa inyo na meron tayong mga gamit dito na pwede nyo rin gamitin. Katulad ng, ayan, meron tayo ditong kettle, meron tayong chopping board dyan. Ayan, pwede nyo pong gamitin yan. Tapos kung gusto nyo rin magluto, meron tayo ditong rice cooker saka mga panluto dyan. Ayan, pwede nyo pong gamitin yan. Safety first po tayo. So yung ating unit, meron po tayo ditong fire extinguisher na pwedeng magamit for emergency. Ayan. Ayan, punta na naman tayo sa ating living area. Siyempre, hindi mawawala yung ating television. Kung saan pwede kayo manood ng YouTube, pwede rin kayo manood ng Netflix. Ayan, so makikita nyo, very aesthetic lang, no? So, katabi ng ating television, makikita nyo agad dyan yung vanity area. No? And sa harap naman ng television natin, makikita nyo naman yung living area natin. Ayan, so sa living area natin, kung mapapansin nyo, ayan, naka-elevated na rin siya. And sa ating sofa po, ayan, di bali sofa bed na po siya. Pwedeng magamit ng 2 tao rin, pwedeng tulugan. Ayan, mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Ayan, makikita nyo sobrang aesthetic lang, no? Japan na Japan talaga siya. Bedroom naman dito, meron tayo dito syempre queen size bed para sa 2 tao. Kahit 3 tao nga, kasyang-kasya nga po dito eh. Meron din tayong extra cabinet dito kung saan pwede kayong maglagay ng mga gamit nyo. May mga hangers na rin tayo dyan extra. Tapos meron din tayong mga shelves dito na pwede kayong maglagay ng mga extra gamit nyo. Sa ating Airbnb, meron din po tayong balcony dyan na ipapakita ko po sa inyo. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung view ng ating balcony area. Ayan, sobrang ganda, no? Makikita mo agad yung swimming pool. Pagkatapos po niyan, papakita ko sa inyo yung mga amenities na pwede nyo magamit dito sa loob ng ating Airbnb po. Ayan.
Ayan. So after natin dito sa room tour natin, papakita ko naman sa inyo yung mga amenities na pwede nyong magamit dito sa ating Airbnb. Ayan. So sobrang lapit lang natin sa elevator kaya hindi kayo mahihirapan. Tara. Ayan, yung ating amenities naman ay makikita natin sa 7th floor. So mabilis natin mapupuntahan yun kasi nasa 8th floor lang tayo eh, no? So 1 floor lang yung ang difference. Ayan. May-enjoy nyo rito yung swimming pool ng ating Airbnb or staycation. Ayan. So di bali dalawang pool yan, isa dito saka isa doon sa Tower 1 saka Tower 2. Meron tayong mga pang-adult na pool dito, meron din tayong pang-kiddie pool. Meron din kiddie pool area. Ayan. So mag-enjoy talaga ang buong pamilya rito, no? Ayan, so check nyo na lang yung ating pool rules dito bago tayo sumabak dyan. Ayan, screenshot nyo na lang yan. So dito naman po makikita natin sa Tower 3 yung gym area natin. Tapos bukod po dun sa gym, meron din po dito outdoor playground para sa mga bata. Pero hindi pa nga siya operational ngayon. Pero soon, malapit na raw po siyang buksan para sa mga bata. Eto, natuwa ako dito eh. Bukod dun sa indoor gym, meron din silang outdoor gym. Ayan. Meron ganito sa Japan. Ayan, subukan natin. Natuwa ako dito kasi meron ganito sa mga park ng Japan. Kaya bagay na bagay ito sa mga adult, sa mga senior, pwede sila mag-exercise dito. Mga kababayan natin na gustong magstay po dito sa Dahea Stay, ayan, sobrang dali lang ng access para po makapunta rito. Sa mga commuters po natin, ayan, pwede kayong makapunta via train. Sobrang lapit lang po ng Shaw Boulevard Station po dito. At kung may dala naman po kayong sasakyan, sobrang lapit lang din po ng mga parking area dito. Malapit siya sa lahat ng mga malalaking malls. Mega Mall, Siyang. Tapos kung gusto niyo pumunta sa BGC, Sobrang 15 to lapit 20 lang din minutes eh, no? na. Ilang minutes? 15 to 20 minutes 15 to na. 20 minutes lang po. Ayan. Yung airport, malapit lang din. 25 Nasa 25 minutes lang. Ayan, sobrang lapit lang sa lahat. Kaya naman sa mga kababayan po natin na gusto rin ma-experience yung Japanese style room, pinapakilala ko po sa inyo ang ating
Airbnb Dahea Stay po. Ayan, modern minimalist space na perfect po para sa inyong staycation. Wala pa po tayong Airbnb app sa ngayon, pero habang inaayos pa, pwede po kayong mag-book directly sa ating Facebook page, ang JP Noy Vlogs Japan. So, i-message nyo lang po kami. So, maraming salamat po and kita-kits po tayo dito sa Dahea Stay. And also, kung nagandaan din po kayo sa design ng room na to, ayan, at nagbabala kayo in the future na magpagawa rin ng sariling design para sa inyong Airbnb business. Ayan, pinapakilala ko po sa inyo yung gumawa ng design na to, si Architect Chris Castro. Ayan, pwede rin kayo magpagawa sa kanya. Pwede nyo siyang i-message sa kanyang Facebook page, ang K Architect Designer, or pwede nyo siyang kontakin sa number na ilalagay natin po sa screen. Also, salamat din kay Engineer Bryden and Engineer Barry para sa construction ng kauna-unahang Airbnb business po namin. Ayan.